Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's video, Alice Go nakarating na dito sa Pilipinas. Yan guys, ang mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media. Kasi nga mula sa Indonesia kahapon lumipad pabalik dito sa atin. At sinundo itong si Alice Go nitong si DILG Secretary Beno Abalos at itong si PNP Chief General Marbil. Yan guys. So marami ang mga nagsasabi na parang napaka VIP nitong si Alice Go. Kailangan pa siya ng sunduin. Hindi ba po pwede na yung mga agent na lang ng NBI o ng mga PNP ang mga susundo sa kay Alice Go, di ba? At meron pang controversial guys na para bang easy lang. Tuwang-tuwa pa itong si Alice Go. Yan ang picture, tingnan yung picture guys ha. Naka-selfie pa siya, di ba? Di ba? Abang itong si Secretary Abalos medyo nakangiti ng konti at saka itong si Marbil. Nakaganyan. Nakita niya guys yung kanyang picture diyan. Di ba parang di ba? Yung picture niya, para bang wala siyang problema na hindi siya hinahanap at tinutugis ng ating batas, di ba? Kasi sinasabi dati pag nag-hearing absent siya. Ano sinasabi ng kanyang abogado? Ang sinasabi ng kanyang abogado nadidepress na si Alice Go, hindi na maka-attend, masama ang pakiramdam. Di ba? Yan ang nirarason nila kung bakit hindi umaattend itong si Alice Go. Pero nung dumating na siya, di ba, nung sinusundo na siya, nakikitaan ng parang masaya pa guys. Di ba? Sa laki ng naidulot ng problema sa ating bansa. At ngayon guys walang humpay yung hearing sa Kamara, sa Senado. Siyempre kada hearing dyan guys, malaki ang gastos ng ating pamahalaan. So tayong gumagastos dyan guys. Tayong mga taong bayan na gumagastos sa mga hearing na yan. Kaya sana nga guys, di ba? Umamin na itong si Alice Go kasi baka mamaya wala naman palang mahita, di ba? Wala naman palang bago sa sasabihin niya kundi hindi ko na po maalala, Your Honor. Wala rin, di ba? Sayang lang. Sayang lang. Tapos sinundo pa siya. Ang sabi ng iba, baka gastos ng gobyerno pa pinagsundo niya kasi charter plane, ibig sabihin private guys. Pero nagpaliwanag naman itong si Secretary Abalos na sabi niya, hindi, sa kaibigan ko yan. Gastos ng kaibigan ko yan. Itong pagsundo kay Alice Go na wala daw gastos ang gobyerno. Yun ang sabi ni Abalos guys. So sana nga, no, di ba guys, inaasahan natin ngayon ite-turn over sa Senado at alam ko itong si Senador Risa Ontiveros hindi yan tatantanan at pipigain guys, talagang pipigain yan dahil nga talagang malaking naidulot ng problema nitong pogo na to. At bukod dyan, sana umamin na kung sino talaga ang big boss, mga politiko man yan, di ba, mga sindikato. Sana sabihin ni Alice Go, sinasabi niya kasi na may bantasa sa kanyang buhay, di ba? Totoo naman siguro yan guys dahil nga sa laking controversial na nangyari sa kanya at ngayon nakasuhan na nga siya sa Tarlac RTC. So pupunta muna siya doon para mag-bail. May bail naman yung kanyang kaso. Tapos i-turn over na daw sa Senado. So doon alam ko talagang hindi papayag ito si Senador Risa Ontiveros na parang bula-bulahin lang sila, di ba? Sila Gatchalian at saka yung mga ibang senador pa. Kaya sana may mapapala tayo dito guys sa dami ng damage na nangyari. Alam niyo naman guys yung pogo, di ba, na mayagpag yan nung panahon ni Duterte at talagang ang daming mga Chinese na nakapasok dito sa ating bansa at lumalabas na nakakuha ng mga peking birth certificate. Ang dami guys, patong-patong nga ang kaso nito yung si Alice Go. Kaya nga marami nagtataka, parang baka mamaya mag-motorcade pa yun dito sa Pilipinas. Di ba? Parang may karangalang inuwi sa bansa, di ba? Napaka VIP niya.
Di ba? Kasi parang masepa, di ba? Nakaganyan pa yun. Nandun sa picture case, makita nyo naman. Sana nga, magsalita na itong si Alice Go para talagang managot, di ba? Nag-vlog tayo kagabi. Nagalit na galit na itong si Pangulong Bongbong Marcos na talagang sisibakin sa pwesto, particularly yung sa Bureau of Immigration. Kasi yan ang matunog na nagpatakas sa kanila, guys. So malalaman natin sa hearing ni Senador Risa Ontiveros. Kaya saludo tayo, guys. Suportahan natin itong si Senador Risa Ontiveros na kung saan isa sa unang nagpaputok ng balita na to na talagang magaling si di ba, si Senador Risa Ontiveros. Lahat ng kanyang intelligence, guys, mas magaling pa yata sa enforcement. Talagang walang sablay. Hindi kagaya ng mga ibang senador, di ba? Kagaya nila Bato, di ba? Yung mga hearing nila, wala eh. Pero itong si Senator Risa Ontiveros, talagang lahat ng information, di ba? Lahat ng source niya talagang talagang tumpak, talagang totoo, guys. Hindi anong biro. Kaya nga sana talagang umamin na, guys. Itong si Alice Goo, kung sino mga nasa likod niya sa kanya, di ba? Kasi kung talagang alam naman natin malalaking sindikato yan at mga malalaking tao dito sa Pilipinas na may impluwensya. At sana sabihin din niya kung paano talaga siya nakaalis. Na kasi marami nagdududa nga, di ba? Sabi ni Alice Go, yung kanyang ni Sheila Go, yung kanyang kapatid, nagbangka lang kami. Pero parang imposible nga naman, guys. Sa sigurado meron nasa likod at talaga may tumulong dito na taga-gobyerno. Hindi naman nila magagawa yan kung sila lang din kasi mga babae sila, di ba? So talagang nangyari yan, guys, corruption. Pera ang pinaandar ni Alice Go dahil alam nila pwede silang magsukol sa dami ng pera nila. Kaya nga doon may kaso na rin sa money laundering. Kasi billion-billion na nakitang transaksyon na konektado sa mga sindikatong pinaghahanap ng ating gobyerno. So kayo, guys, anong masasabi nyo? Magsasalita na kaya? At yung pag-treat na VIP nila Abalos at PNP Chief, totoo kaya parang instant celebrity to si Alice Go, di ba? So mag-comment daw below lang po kayo para malaman natin yung saloobin. Pinupusuan ko yan, nilalike ko yan para sa inyong effort. So natin to, monitor natin to para sa bayan to. Sana nga talagang hindi papayagan ni Senator Risa Ontiveros na hindi to umamin. Alright, guys, ganito lang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much.